God is good? All the time! All the time? Yes! Oh, yan. Talaga naman, all the time. God is good and God is good all the time. Ayan. So, huwag niyo kakalimutan, ha? Baka nalilimutan natin sa isang buong linggo. So, huwag natin kakalimutan that God is good. And, dahil nga dyan, dahil mabuti ang Diyos, nakaharap pa ako sa TV. Sorry na. Ayan. And I know na napakabuti ng Lord sa LGM family. We're growing. Ayan. So, welcome po sa mga new attendees. So, ikaw naman! Yung isa ang pakita ko ang pangalan ko. Ayan. Hi. And I think si Brother Jerry. Oo. Ayun lang natin siya nakita, di ba? Si Ma'am Henny. Hello. Ayan. And wow! Ayan! Welcome po sa ating LGM service for today. Ayan, so, to officially start, sino nga ba tayo? So, let's read our identity statement. So, Life Bearer Global Ministry Exists to member every individual into God's family, mentor them to be Christ-like, equip them to serve as church ministers and messengers of the good news to all places, aiming to fill the world with magnifiers of God. Ayan, now that we know who we are, let's read our vision. So, our vision is To fill the earth with devoted followers of Jesus, who will help others become His followers too, by spreading His light through teaching and sharing the gospel of grace. Ayan, syempre kung may vision, may mission. So our mission is to help people become faithful followers of Jesus. Spreading His teachings and making His presence known to all. We aim to empower individuals to become living representatives of Jesus, reflecting His love, compassion, and grace in all aspects of life. Galing, sabay-sabay. Oo, perfect ang recitation. Ayan, so moving forward to our announcement. So, goodbye February, hello March. 3 weeks na tayo sa March and 3 weeks na rin tayo sa ating series, Wow Series. Ayan, so nakaka-excite naman. Ano kaya yung, ano kaya? Wow. Ayan, ano kaya nakaka-wow today? Ayan, so, speaking of, so we have our Little Lights Sunday Assembly. So, kanina po yan. So, every Sunday of the month, 9:45 a.m. here po sa Cavite Rebulod. And also, we have, of course, our assembly, Adults Assembly, every Sunday po 11 a.m. dito rin po sa Cavite Rebulod. Ayan, so happy birthday! Ayan naman! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ayan! Ay, nasa inyo may mga birthday. So, March 12 din si Catherine. So, Bonnie Bello. And magbo-birthday si Brother Genesis. Advance happy birthday po! Yay! Kinantahan na natin siya. Yes. Ayan, so, let's not forget po mamaya, we have our Love Giving Project. So, lagay lang po natin yung mga pledges natin kay tatay. Doon po sa gilid. Ayan, so later po ito, March 16, 2025. And also, malapit na po ang ating Herald Course. Ayan, so ito po ay sa darating na March 30, 2025. Next week? Or next week? Next week. Ayan, so 5th Sunday, if I'm not mistaken, of March. Ayan, so ito po ay magsa-start 8 a.m. Again po ng 5 p.m. So maghapon po ito sa Casa G Resort. So this is free of charge. Ayan, mag-register lang po tayo sa aming registration link. Nasa mga GC na po ito. And, dadalhin na po yung snacks. Yun, snacks. But the entrance or the registration fee is free of charge na po. Ayan, so moving on, meron po tayong outer quest. That's summer na. Mainit na. Pinarato pa na natin ang init. So meron po tayong outer quest. Mangyayari po ito April 17 to 18. So ito po ay Holy Thursday and Friday, so hopefully, wala pong mga pasok yung iba. Yung may mga ibang pasok, like me, tuloy po natin magpasok. Yes. Kasi wala po kami bakasyon. Alam mo yan. Okay, so anyway, ito po ay outer quest natin. So, hopefully, marami po maka-attend. And next, ayan, so syempre be part of our live zone. So, kung wala po pong live zone yung iba,
reach out lang po tayo sa ating mga coordinators. And, grabe, dalawa na lang. Ang goal, ang bilis, March pa lang. So, ito ba yung talagang 2025? Buong year ito? O baka ano lang, first half? Parang makukompleto na to in the first half. Hopefully, na in God's grace, makomplete po natin ang ating target light zones for this year. Ayan. And also, let's share our most beautiful moments po with LGM. So, we are free to post yung mga ating mga pictures and videos po sa ating social media accounts. This is to encourage, syempre, yung mga tao na nakakita to attend the church. Not necessarily naman sa LGM, but to attend, a church as well. Ayun, and syempre, ayan, so dahil God is good nga all the time, I know na in this week, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. So, ayan, so let's give our generosity naman po. Here po, so we have 2 ways to give. So we have our envelopes right there po. So kung wala po mga envelopes, pwede pong GCash. Ayan, so number po here is 0963-476-7739. Muntikan ko lang hindi mabasa. Parang ilalagay ko yung number ko. Pero this is our GCash po. Ayan, so kapag gusto po rin po mag-envelope, meron po ba tayong extra envelope? Yes. Ayan, so kung wala pong GCash, meron pa rin po mga extra envelopes para sa mga gusto pong mag-cash. Ayan, so without further ado, let's pray po for our generosity activation. Yes, Father, we thank you, Lord, sa kabutihan po ninyo this past days, Panginoon, ngayong linggo. Salamat, Panginoon, because hindi kami nagkulang, hindi kami nagutom, Lord. Di mo kami pinabayaan. We are safe, Lord God. Nakakakain kami and we have enough for, Lord God, to make it through the day. Salamat because we know that this is all through your grace and your blessing, Panginoon. And right now, Lord, we know naman na you don't need, Panginoon, yung maibibigay namin. But still, Lord God, this is our way of saying thank you, Panginoon. This is our way of giving back, Lord God, sa kabutihan. This is our response, Panginoon, sa kabutihan po ninyo. Lord God, we pray na kung ano man po yung mga halaga na maibibigay namin, ito po ay magamit, Lord, sa ikalalago, Lord God, ng aming church. And we also pray, Panginoon, that you bless, Panginoon, yung mga puso ng mga taong nagbibigay, Panginoon, and magbibigay na. Marami pong salamat, Lord. Kayo pong bahalang magbalik, Lord God, ng mga halaga namin binigay. Marami pong salamat, Lord. This is our prayer, Father, in Jesus' name. Amen. Kaya, happy giving, everyone! Okay, dito po sa atin po. Hindi kahiyaan pa kayo dalawa. Nagtutulala lang kasi na Okay lang yan. Sige nga, kape lang ako. Ay, congratulations pala. Nalimutan ko sa kanyang nanay. Dali-dali ka. Congratulations. Good job, Ate Amaya. Ayan. And then, bago tayo mag-start, pwede bang humanap tayo ng one person? Sige, partner, sige. Mas maganda kung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Okay? Okay, hanap mo na kayo. Ayan, so pag nakahanap na po, so ano lang, since isang linggo na naman yung lumipa, so I believe lahat tayo sobrang bilis ng Lord na maraming bagay. So pwede bang mag-share lang tayo kahit isang bagay lang na pinagpapasalamat mo sa Lord ngayong linggo. Okay? Sige na, go!
Ayan. So, I think okay na po. Nakapag-share na tayo sa isa't isa. So, pwede naman tayo bumalik sa area natin. So, I believe sobrang dami. Actually, hindi lang isa yan. Panigurado, madami din yung nakakasalamat. Kasi, grabe naman talaga ang Lord, di ba? Yung minsan nga, kahit di mo pa pinag-pray, binibigay ka na wow ka na lang talaga na grabe ka naman, Lord, di ba? So, pwede po ba natin bigyan ng malakas na palakpakan mo na Sabi doon sa bridge po ng kanta, sundin ang loob mo. Uy! Dito sa lupa, ang tulad ng sa langit, sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. So sa English po, that your will be done on earth as it is in heaven. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory. So minsan, yung power parang nasa atin eh. Pero yung sana ang prayer natin would be lahat ng bagay sa'yo lang, Panginoon. At sa'yo lang papuri pagsamba, sa'yo lang lahat. Okay? Okay. So sige po, let's proceed with our praise and worship. So sabi natin ito sa kanta, maghari ka, Lord, sa buhay namin lahat. Thank you, Lord. Pero ba naman palaksan mo natin sila? Thank you, God. Very worthy of everything, Panginoon. Very worthy of all our praise, God. Sa kailan ang kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal, ay pagkakalakan. Ang aming mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakilang Tila at kailanman, di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking halika. O Diyos na laging ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mo banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili, ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka, Panginoon. Dakila at kailanman, di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking halika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Yes, Father God, dalangin namin, Lord, na ang dalangin namin
yung pagsamba. Inayamang. Diba? Let's continue to praise and worship our Lord. Lord, ikaw nga pong maghala, Panginoon, ang kadakilaan mo, Panginoon, ang maghala sa amin. Umaga pa, Panginoon. Pupunihin ka sa pamamagitan ng aming pag-awit sa iyo, Panginoon. We love you, Father God. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, muli pa po. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong lakay. O narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko,
Salamat sa'yo. Let's just continue to pray. Sorry, God. We thank you, God. Maraming salamat, God, sa napakagandang encounter ngayong umaga ng Panginoon. Maraming salamat, Father. Thank you, Panginoon, sa kadakilaan mo para sa amin lahat, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal mo para sa amin, sa pagmanawa mo sa amin, Panginoon. Sa pag-ihil sa amin, Panginoon. Lord, thank you for this week, Panginoon. Na grabe yung biyaya na pinamalas mo sa amin lahat, Panginoon. We thank you, God. We thank you for that cross. Maraming salamat, Jesus. And right now, Father God, ikaw nga po ang maghari sa puso ng bawat isang narito, Panginoon. We surrender everything to you, Father God. We love you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Hello! Good morning po sa ating lahat. Hello! Amen! Grabe naman talaga ang presence ni Lord. Ngayong umaga na to. I know, hindi lang ako nakaramdam, kundi lahat tayo ay na-bless po talaga sa presensya ng Panginoon. Amen. Siya talaga ang maghahari. Siya kanya ang papurihan at kaluwalhatian. Ayan. So, ulit, magandang umaga. Hi! I'm Henny! Papakilala lang po ulit ako. Baka nakakalimutan niyo na ako. Sino po ako? Ako po si Henny. You can call me Ma'am Henny, Ate Henny. Kung ano po gusto niyo. Ma'am ganda kasi kay Ma'am Wilson. So, namimiss ko to. Namimiss ko kayong lahat. So, pero the Lord called, diba? Kahit gano'n tayo ka-busy, pag tinawag ng Panginoon, aayusin natin ang schedule. Ay, magbulo tayo para sa schedule natin. Okay po. So, ngayong araw, we are in our third week of our WOW series. Yan. Na napapawaw naman ang lahat. So, ngayong araw po, ang ating pong mensahe ay, or ang ating pong magiging word is a woman of wonder. A woman of wonder. Wonder Woman. Try lang po ng isa pa. Nag-wonder na siya. Nagpapawish siya. Ayan. Woman of wonder. So ngayon, ano nga ba yung word na wonder? Yes. Wonder is pagkamangha. Isang bagay na kahanga-hanga. At kapuri-puri. Amen! So ngayon, pag-uusapan natin ang word na wonder at kung paano tayo hindi lang babae, kundi ganun din ang mga kalalakihan. Yung wonder, saan niyo siya madalas naririnig? Wonder Woman? Wonders? Ayan. So, sabi nito, pagkamangha. So, ang wonder, sino nga ba ang inyong mga hinahangaan? Maybe it's a actor. P-pop, mga baby ba yan? Or BTS ba to? Pwede rin po itong bagay, lugar, tao, yun. Isang bagay na kahanga-hanga. Di ba sa atin, di ba may mga lugar tayong big places and kapuri-puri. Our leaders, our Lord itself. Ayan. So, and then, sa panahon po natin, ngayon, marami pong naging halimbawa ng kabutihan, katapangan, at pananampalataya sa Diyos. Example po sa mga babae na kilala sa atin ngayon, no? Meron tayong Gabriela Silang. Diba? Meron tayong Kyrene Diaz, Rhea Salonga, nakilala sa buong mundo. Pero I know personally sa inyong buhay, meron kayong hinahangaan.
Maybe it is not known to everyone, but is known para sa'yo. Diba? Personal na siya yung hinahangaan mo talaga. So ngayon po, ang word natin ay manggagaling sa Luke 1:45. Sabi dito, you are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Amen. Ang pangako ng Panginoon, ang word ng Panginoon ay totoo. At tinutupad niya po talaga. Ngayon po, sa word na to kasi, nangyari to nung kay Elizabeth and kay Mary. So ito, word siya ni Elizabeth kay Mary. Ang sabi niya, you are blessed because you believe that the Lord will do what He said to you. Ito yung time na sinabihan siya na mag-bear siya ng anak ni si Jesus. Yan yung time na yan. And si Mary, di ba, naniwala siya sa Lord na gagawin yun ng Panginoon. So ngayon makikita natin kung paano si Mary naging wonder siya, naging woman of wonder siya ng Panginoon. Okay? Number 1, isa-isahin po natin yung word na, yung ating praise. You are blessed because you believe that the Lord will do what He said. So, punta nga tayo sa you are blessed. Blessed is from the word makarios, the Greek word. Makarios means blessed. You are fortunate, well-off, supremely blessed. Ano ba yan? Makarios. So, blessed na, ano ba? So, yung blessed na po, sabi nga niya, fortunate. Yeah. Supremely blessed. Grabe, no? Grabe yung word niya. Teles Flores Dash. Kakiniiwan yung makariyo. So, sabi nga po, ito ay nagpapahiwatig kung gaano ka-blessed si Mary nung time na tinawag siya ng Panginoon para i-bear si Jesus. Di ba? Grabe, sa dami ng tao na pwedeng piliin ni Lord, si Mary talaga yung piliin niya. That's how blessed si Mary. Sabi nga po, next po, kapag pinili ka ng Diyos, walang makakapigil sa kanyang plano. Walang maliit o malaki sa mata ng Panginoon. Lahat tayo ay may layunin. So, generally speaking, no? Kung saan ka man tinawag ng Panginoon, sa trabaho mo, sa personal career mo, sa mga talents mo, sa pag-i-speak mo, o sa pagiging kaibigan, anak, di ba? Kung paano ka tinawag ng Panginoon, nilagay ka niya kasi naniniwala ka, blessed ka ni Lord na gawin mo yung bagay na yan. Okay? Hindi niya lang sinabi na, dito ka para sa wala. Nilagay ka niya dyan dahil i-bless niya din yung way mo dyan sa bagay na yan. And walang makakapigil sa plano niya. Even though, kahit sabihin natin na tingin mo, hindi siya para sa'yo, yung mga nangyayari sa'yo ha, makakasuyo naman. Okay. Yung feeling mo, parang maliit lang yun, simple thing lang yun para sa'yo. Pero ang Panginoon, ang binigay niya sa'yo, hindi yun wala sa halaga ng maliit or malaki yun. Pinagkatiwala niya yun sa'yo because alam niya, hinahangaan niya, pinupuri niya kung anong meron kang katangian, kaya kanya pinili. Para sa'yo yan. Okay? So, lahat tayo may purpose. Lahat tayo may layunin. Next po, when God calls, His blessing overflows. Amen! So, yun nga po, no? Hindi natin, pag si Lord talaga tumawag sa atin, malalaman natin kasi yung blessing niya, sunod-sunod yan. Ikaw na lang yung ma-overwhelm. Lord, tatawa pa ba to? Kaya ko ba ba i-control itong blessing mo? Paano ko na po ba gagawin? Diba? Yun yung, pag si Lord tumawag, maniwala ka, i-bless ka niya, He will guide your way. Kung paano mo gagawin ang mga bagay na ibinigay niya sa'yo. So next po, mabilis lang to. Believe. Sabi kasi dito, you are blessed, then because you believe, the Lord would do what He says. So because you believe, the word believe is posteo.
Ano, hirap na i-research ko pa kung paano ito sasabihin. Bulol po ako. So, napakahirap sa akin. Pisteo means to have faith or trust. Maniwala ka. Manalig ka. Manampalataya ka. Sabi nga po, no, may nangyari kay Mary, hindi mo naman alam bakit ikaw, di ba? Sa buhay natin, naki-question natin yan, bakit ako? Bakit ako yung nandito? Bakit ako yung tinawag? Bakit sa akin nangyayari to? Pero nga, ang ginawa ni Mary no, naniwala siya na sinabi ng Panginoon. So that's what we believe. Next po, sabi nga dito, faith activates God promises. Kapag tayo ay naniniwala, binubuksan natin ang pintuan para sa kanyang himala sa ating buhay. Di ba nung time ni Mary, ang hirap nung nangyayari kasi hindi mo, yung lalo na yung mga babae nung mga panahon na yon, ages ago, ang hirap, parang pag binigyan ka ng isang posisyon, ang hirap niya rin mag-gain. Hindi siya basta, ang kadalasan kasi ng mga ano lang ang baba lang ng tingin ng mga tao sa mga babae, no? Tapos, kapag may nang pinagawa sa'yo, para ang big deal na nun, pag binigyan ka ng posisyon or gawain, ang big deal na yun para sa mga lalaki. Parang nababa ka na yung, kini-question na yun ng ibang tao. Pero, si Lord, hindi. Nakikita niya, Lord, kung ano yung kakayahan mo. Then, that's why, trust or faith, have faith kay Lord. Kasi, pag naniwala ka kay Lord, paniwalaan mo yung promises niya sa'yo. Doon pala, alam mo na, nagtutuparin ni Lord. Kaya mo siya ginagawa kasi hindi lang dahil tutuparin ni Lord, but because yung love mo, yung faith mo kay Lord, na nandun siya all the way nung pinapagawa niya sa'yo. Nung pinapagawa niya. Kasi nga diba, si Lord ang tumawag sa'yo. Si Lord din ang mag-guide sa'yo. Wala nang iba. Hindi ikaw, hindi ang sarili mong thoughts, hindi ang thought process mo, hindi ikaw, kundi ang Panginoon. Okay. Maniniwala, bubuksan natin ang pintuan para sa kanyang himala sa ating buhay. Di ba minsan may mga moments na ganun pala yun. Tapos wow na lang talaga tayo. Grabe si Lord, no? Grabe si Lord, yun pala yung purpose niya. Ganun pala yun, kaya niya pala ginawa yun. O kaya pala nangyari to. That's why, have faith kay Lord. Kasi alam ni Lord, ang pinangako niya sa'yo, alam ni Lord ang heart mo. Okay? Next po, faith unlocks the impossible. Amen. So, kung mga tingin natin mga imposible, have faith because faith unlocks impossible. And the Lord is, walang imposible kay Lord. That is possible kay Lord. Amen. Next, last na. Tapos na tayo. Said. Sabi dito, that the Lord would do what He said. Said is rema, or the Greek word utterance or spoken word. Yung said kasi para siyang mga pangako na sana hindi napapako. Kasi diba, kung sa word ka lang maniniwala o sa word ka makikinig sa mga tao, it gets the point as na pag may naririnig tayong pangako o sinasabi ng ibang tao. Pero sa rema means the pangako ng Diyos na maaasahan natin. Pangako ng Diyos, ha? Hindi pangako ng tao. Kasi sometimes, si Lord kasi ganito, dapat yung ibang tao ganito din. We can't expect that. Pero si Lord, mag-expect ka na. Kasi grabe talaga si Lord magtrabaho. Kasi sabi nga dito, the Lord will do what He said. Gagawin niya kung ano ang pinangako niya sa atin. Hindi lang sa isang tao. Di ba? Hindi, walang pili si Lord. Walang favoritism. Na ikaw lang sa yung promise lang matutupad, no? Lahat ng promise niya, kung kanino man, kung ano pinangako sa'yo ng Panginoon, ay tutuparin niya. And that's ang pinaniwalaan ni Mary, di ba? Tutuparin ng Panginoon kung ano ang sinabi niya. That's why, si Mary, kahit hindi niya alam kung bakit siya yung pinili ng Lord, tinanggap niya.
yung sinabi ni Lord sa kanya, yung pinagawa ni Lord sa kanya. No question, no buts, no question, no what if, tinanggap niya. Kasi alam niya, naniniwala siya na gagawin ng Panginoon kung ano ang pinangako niya sa atin. Next po, kapag nangako ang Diyos, ito ay mangyayari at hindi niya tayo bibiguin. So, next po, God's promises are never empty. Walang pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad. God's promises are never empty. Hindi ka mawawalan. Never. Never empty. So, yung nangyari kay yung pinangako niya kay Mary, it happened. Diba? Jesus came, binigay si Jesus sa atin to save us sa ating mga sins, no? And it happened. Hindi na kung ano yung pinangako niya kay Mary, kundi kung ano ang pinangako niya sa atin. Diba? Ginamit niya lang si Mary, pero yung ginawa niya is para sa atin. And that's how God works. Ganun magtrabaho si Lord. Hindi niya nakikita lang as isa lang yung magiging. Pinala niya na yun, or yung promises niya para sa ating lahat. It happened. Dahil para sa ating lahat. Sabi nga po, ang pagiging isang woman of water ay hindi lang tungkol sa kagandahan or kakayahan mo. Ito is yung pananampalataya mo sa Diyos. Are you a wonder? We are a wonder. Okay. Hindi lang lalaki ha, not because you are women of wonder yung title natin. Hindi lang po babae, kundi lahat po tayo, hindi ako, hindi lalaki, hindi babae lang, kundi lahat tayo ay wonder para kay Lord. Okay? At sana naman, i-live natin yung life natin, be a wonder po sa ating lahat. So ngayon po, sa pamamagitan ni Mary, nalaman natin kung paano manampalataya, magtiwala, at sumunod sa Diyos. No, pero we believe and we have faith kay Lord na siya po ang kasama natin sa lahat po ng pinangako niya sa atin. So with that, we are done with Woman of Wonders. Amen. I hope you are all blessed with our word for today. We are a wonder. Okay. For discussion points. Okay, for discussion points, number 1, ano ang isang pangako ng Diyos na pinanghahawakan mo sa iyong buhay? Paano mo ito nakita na natupad? Second is, ano ang natutunan mo sa kwento ni Mary na maaari mo i-apply sa iyong sariling sitwasyon at present ngayon. At happening at present. With that po, we have our discussion points. Pictures po muna. Tapos we have our with our groups, no? Life groups.